Siguradong marami sa atin ang nakakaalam tungkol sa nangyari kay Junko Furuta. Isa yung tunay na nakakapagabag na kaso na patuloy pa rin nagmumulto sa maraming tao hanggang ngayon at hindi siya kailanman nabigyan ng tamang hustisya. Pero hindi po natin pag-uusapan ang tungkol sa mga nakakakilabot na bagay na pinagdaanan ni Junko Furuta dahil marami na pong mga video at pag-aaral ang nailabas tungkol dito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga salaring lumapastangan sa kanya. Nasaan na ang mga salaring to ngayon? At kakaiba rin naman talaga ang kinahantungan ng mga to. Sa kabila ng nakakagulat na karahasan ng krimen, protektado ang pagkakakilanlan ng apat na mga pangunahing salarin dahil mga minor pa lang sila noong mga panahon yon. Gayunpaman, ilang mga media outlets ang nagpasyang ilabas ang kanilang mga pangalan at isa na doon ang Shukan Bunshun Magazine sa panahon yon. Sa mga batayang dahil sa tindi ng krimen, dapat hindi pinoprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Ang mga pangunahing kriminal ay sina Hiroshi Miyano, ngayon ay Hiroshi Okayama, Joe Ogura, ngayon ay Joe Kamisako, Nobuharu Minato, ngayon ay Shinji Minato, at Yasushi Watanabe. Kung mapapansin, halos lahat sila ay binago ang kanilang mga pangalan para maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Sa halip na umaming nagkasala sa pagtapos kay Junko Furuta, lahat sila ay umaming nagkasalang naging sanhi ng pinsala sa katawan na nagresulta sa pagkalakot ng hininga ni Furuta. Ang apat na to ay nilitis bilang mga minor de edad pero kailangang mahatulan bilang mga nasa hustong gulang. Sa kasamang palad, ang bawat isa sa kanila ngayon ay nakalabas na ng bilangguan. Ganap na binigo ng sistema ng hustisya ng Japan, si Junko Furuta at ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, ayon sa maraming western sources, gusto ni Hiroshi Miyano si Junko. Pero iba ang sinasabi ng mga mapagkukunan sa Japan na hindi talaga kilala ng grupo si Junko. Madalas lang talaga nilang biktimahin ang mga batang babaeng estudyante. Si Hiroshi Miyano, na sinasabing nag-utos ng pagdukot at pagpapahirap kay Junko, ay sinentensyahan ng 20 years na pagkakakulong, na siyang pinakamataas na sentensya sa Japan, kasunod ng habang buhay na pagkakakulong at parusang bitay. Si Nobuharu Minato na kilala ngayon bilang Shinji Minato ay sinentensyahan ng 9 na taon sa likod ng mga rehas. Si Joe Ogura ay nasintensyahan ng humigit kumulang 8 taon sa bilangguan at si Yasushi Watanabe ay nakatanggap ng 7 taon sa piitan. Sa kasamaang palad, maraming iba pang mga kalalakihang sangkot sa kaso kung saan hindi isinapubliko ang kanilang mga pangalan ay hindi nakatanggap ng anumang parusa. Habang ang apat na pangunahing salarin naman dahil sa pagiging minor nila nung panahong nangyari ang insidente, naugnay ang kanilang mga edad sa nakuhang magaan na parusa. Bagaman malawak na pinaniniwala ang may kinalaman din dito ang kanilang mga koneksyon sa Yakuza na madalas na humantong sa tanong kung ano ang nangyari sa apat na to sa kasalukuyan. Ano ang nangyari pagkatapos nilang gawin ang lahat ng kalupitan? Silipin po natin ang unting liwanag para sa mga katanungan ito. Una, si Hiroshi Miyano na may pinakamahabang sentensya. Mula noon ay pinalitan niya ang kanyang apelyido ng Okayama. Kahit na i-type lang sa Google ang alinman sa kanyang mga pangalan, agad na lumalabas ang kaso ni Junko Furuta. Kaya't wala ring silbi ang pagbago na sa kanyang pangalan. Bilang utak ng krimen, sinentensyahan siya ng 20 years na pagkakakulong. May brain tumor si Hiroshi sa kanyang frontal lobe na posibleng nauugnay sa psychopathic tendencies. Hindi na to nakapagtataka nang matuklasan sa paglilitis pagkatapos maisagawa ang pag-scan sa kanyang utak. Ang bahaging ito ng utak ay kasangkot sa pagpipigil sa sarili at paghatol. Ang mga abnormalidad sa utak ay hindi karaniwan sa mga psychopath. Nang makulong si Hiroshi, ibinenta ng kanyang pamilya ang kanilang tahanan at pinadalhan ng ina ni Hiroshi ang mga magulang ni Furuta ng 20 million yen na humigit kumulang $400,000. Matapos siyang makalaya noong 2009, nagawa niya makakuha ng trabaho, kumbaga dahil sa mga naunang kaakibat at koneksyon niya sa gang. Pero pagkatapos ay naaresto naman siya dahil dito noong 2013. Dahil maraming mga ulat na malaking pera ang nakukuha niya dahil sa trabahong pandarayang ito. Sa panahon ng kanyang pagka-aresto, nanatili siyang tahimik at hindi natitinag sa panahon ng interogasyon at pinalaya din kalaunan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Medyo naging aktibo rin si Hiroshi sa judo at kickboxing at gumamit ng maikling alias para itago ang kanyang pagkakakilanlan.
Hindi lang sa gym, gusto niya rin Kay ang itawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Ang alias ding ito ang ginagamit ng pangalan sa tuwing sumasali siya sa mga tournaments. Sinusubukan talaga ni Hiroshi na takasan ang nakaraan niyang krimen. Ang pananatili sa ilalim ng radar at iba pa habang sa parehong oras, namumuhay bilang isang taong mandaraya. Pero ang totoo, hindi niya talaga matatakasan ang karahasang ginawa niya kay Junko Furuta. Sunod naman ay si Joe Ogura na Joe Kamisako na ngayon. Sa korte, nabunyag na nagsimulang mag-ipon ng pera ang kanyang ama para pambayad sa mga magulang ni Junko sa kabila ng pagtanggi ng mga tong tanggapin ng pera. Nakalaya si Joe Ogura o Joe Kamisako noong August 1999 at kalaunan ay nagpakasal at nakipagdiborsyo. Muli din siyang nasangkot sa buhay gang. Natuto din siya ng ilang mga kasanayan sa IT sa loob ng piitan. Pero natatanggal sa kanyang trabaho sa tuwing nalalaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pagtapos kay Junko Furuta. Pero ang kakaiba sa lahat ay inampun siya ng isang supporter pagkalabas niya ng kulungan noong 1999. At tama po, may mga taga-suporta ang mga kriminal na to. Kaya't ginamit ni Ogura ang apelido ng umampun sa kanya na Kamisako pagkatapos siyang maampon. May 2004 sa edad na 31, inaresto si Kamisako para sa pag-atake at pagdukot sa isang lalaking inakala niyang karibal niya sa kanyang kasintahan noong mga panahong yon. Binugbog niya ang lalaking ito sa loob ng 4 na oras at pinagbantaan na ililigpit ang buhay nito. Sa panahon ng pangbubugbog, ipinagmalaki ni Joe Kamisako na may tinapos na siya noon at na alam niya kung paano papaniwalain ng mga pulis at piskal. Nakulong naman siya ng 4 na taon dahil dito at muling pinalaya noong 2009. Maraming ulat din ang nagsasabing sinira ng nanay ni Kamisako ang libingan ni Junko Furuta dahil sa kadahilan ng sinira umano ni Junko ang buhay ng kanyang anak, isang dahilang lampas sa pag-unawa ng marami. Habang ang perang ipon naman ng ama ni Kamisako na orihinal na inilaan para sa mga magulang ni Junko Furuta, sa halip ay ginamit pambili ng mga mamahaling bagay. Ginamit lahat ni Kamisako ang nasabing pera. Ipinagyayabang din ni Kamisako ang tungkol sa pagpapahirap, pagwawalang bahala at pagtapos sa buhay ni Junko Furuta sa harap ng iba pang mga kriminal na nakilala niya. At sinabing natutunan niya kung paano linlangin ang mga pulis at maaaring makakalabas pa rin sa piitan sakaling muling makulong. Nakatira rin sa iisang apartment building sina Kamisako at ang lalaking binugbog niya at inakalang karibal sa kanyang nobya. Si Kamisako ay isang taong walang pagsisisi sa kanyang nakaraang nagawang kasalanan at patuloy na nagyayabang at pinagyayabang ang mga karahasang ginawa kay Junko Furuta. Sunod naman ay si Yasushi Watanabe. Nagsilbi din siya ng ditiyak na 7 taon sa loob ng piitan para sa kanyang pagkakasangkot. Nakalaya siya noong 1996 at hindi pa naiulat na nakagawa ng iba pang krimeng alam sa ngayon. Si Yasushi Watanabe ay naging isa sa mga hikikomori ng Japan. Ito ay ang mga taong ganap na inihiwalay ang kanilang mga sarili sa lipunan. Ang mga tinatawag na hikikomori ay madalas na dumanas ng matinding social withdrawal at kabuo ang pag-alis sa lipunan. Ginagawa ang kanilang makakaya para ilayo ang kanilang mga sarili hanggat maaari. Ito ay itinuturing na isang napaka-hindi malusog na paraan ng pamumuhay. Nagpapatuloy ito sa loob ng mga buwan at kahit mga taon nang walang pagkikipag-ugnayan sa lipunan. At wala ring masyadong makalap na impormasyon tungkol sa kanya pagkatapos noon. Nanatili rin sa ilalim ng radar si Watanabe sa loob ng maraming taon na walang naiulat na kahit anumang krimen sa ilalim ng kanyang pangalan. At ang huli ay si Shinji Minato na dating pangalan ay Nobuharu Minato. Ang interesante tungkol sa kanya ay meron siyang active Twitter account o X na ngayon, pero wala siyang masyadong tagahanga dito. Dahil sa may kaugnayan umano ang kanyang mga magulang sa makapangyarihang grupo, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para protektahan ang reputasyon nito sa publiko nung nangyari ang krimen. Pagmamay-ari nila ang isang kumpanya ng pahayagan na maling nag-ulat tungkol sa kaso at sinubukan pang ilagay ang sisi sa walang kalaban-labang si Junko Furuta. Pero sa ngayon, madalas siyang mag-tweet tungkol sa mga kaganapan sa balita, tungkol sa Japan sa buong mundo at sa konstitusyon ng Hapon, pati na rin ang mga tsorya ng pagsasabuatan at mga bagay na may ganoong kaugnayan. Pero kapag nagkukomento naman ang mga tao tungkol kay Junko,
Hindi niya to pinapansin. Hindi sigurado kung paano dahil lahat ng komento sa kanya ay tungkol kay Junko Furuta. Patuloy siyang tumatanggap ng poot sa mga taong nagkukomento araw-araw. Nagpo-post din siya ng mga kakaibang larawan ng kanyang paa at nagrereklamo sa pananakit nito. Noong August 19, 2018, walang awang pinugbog ni Minato ang isang lalaki gamit ang bakal at nilaslas niya pa ng kutsilyo ang liig nito. Nangyari to sa Saitama City. Naaaresto din siya dahil dito at inilagay sa probasyon. Kung titingnan ang kanyang Twitter account, makikitang napapraning na siya. Natatakot siya sa mga ahente ng gobyerno. Sinasabi niyang sinusubukan siyang dukutin ng mga to. Malakas din ang kanyang paniniwala sa lahat ng uri ng pagsasabwatan. Sa isang binurang tweet na nakuha sa pamamagitan ng Wayback Machine, sinabi ni Minato na nasa hustong gulang na siya ngayon, nasa tamang edad at kinikilala ang masasamang bagay na kanyang nagawa sa nakaraan. Hindi po ako sigurado kung humihingi ba siya ng simpatya, pero walang nagmamalasakit sa kanya. Tinawag niya pa tong isang kahiyahiyang insidente, isang nakakahiyang pangyayari. Ang katotohanang sinusubukan niyang pagmukhaing biktima ang kanyang sarili dahil sa kalupitang ginawa nila kay Junko Furuta ay hindi kapani-paniwala. Meron din siyang inabandon ng YouTube channel na binanggit niya dati sa kanyang Twitter account pero wala namang gaanong laman ang nasabing channel na yon. Merong dusi-dusi ng mga nagbibinatang sangkot sa mga kasuklam-suklam na ginawa laban kay Junko Furuta. Hindi na kailangang sabihin ang hindi mapapatawad na mga bagay na ginawa nila sa walang kalaban-labang dalaga na patuloy na magmumulto sa kanila magpakailanman, habang ang mga tao sa buong mundo ay patuloy ring humihingi ng hustisya para sa kanya. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula nung mangyari ang malagim na insidenteng yon na nagresulta sa pagkawala ng buhay ni Junko Furuta. Hanggang ngayon naaalala pa rin ng mga tao si Junko bilang isang mabait, matalino at mapagmahal na dalaga.